Good day and welcome po sa ating Christianity Makes Sense channel. Actually, ito po ang ating bagong apologetics page sa YouTube at saka pwede nyo po itong i-like din sa ating Facebook channel, Facebook page I mean. And ayon, by the grace of God, we are here again to present good evidence why we think and why we believe that Christianity makes sense. So as you can see, ito yung maging topic natin. There's purpose in life. May layunin ng buhay. Only if Christianity is true, kumbaga. By the way, bukod dito sa ipipresenta nating presentation ngayon, meron din tayong i-comment mula sa ating kaibigang skeptic na si Skeptical Pinoy later on. Kasi ipipresenta niya riyan na maaari bang magkaroon ng layunin ng buhay ang isang tao even though God does not exist according to their worldview? Yan po yung ipipinpoint later on. At saka mamaya i-discuss natin ito na. So, for the meantime, let's listen to his arguments there. And let's go. Musta? Ako nga pala si Skeptical Pinoy. Ako ay isang atheist. Oh, remember the term atheist. Dito merong sinabi na, atheist is a person who does not believe, okay, in any God or higher power. Mamaya makikita nyo later on yung magsasabi nating inconsistency. Paano? Malalaman nyo mamaya. Tandaan nyo tong definition na to sa video na to. Ito. Yung kung saan sinasabi na an atheist is a person who does not believe in any God or higher power. So, okay. So, si Skeptical Pinoy, prinesenta niya ang kanyang sarili bilang isang ateista or atheist. Anyway, pagpatuloy natin. Minsan tinatanong sa akin ng mga tao kung paano ako nagkakaroon ng purpose sa buhay kung hindi naman ako naniniwala sa Diyos. Pero ang totoo talaga, atheism doesn't mean a lack of purpose. Okay, he said here that atheism does not mean a lack of purpose. Okay, fine, you can make some sort of purpose or meaning in your life. Kaso nga lang, maging subjective lang yan. Bakit? Kasi if atheism is true, wala. Yung purpose na sinasabi mo, it's just your own opinion. Opinion mo lang lahat yan. Excuse me. Tuloy natin. Ang general definition ng atheism ay kawalan ng paniniwala sa Diyos. Hindi porke hindi kami naniniwala na mayroong Diyos. Ibig sabihin na nun ay di na kami makakahanap ng purpose sa buhay namin. Makakahanap tayo ng purpose sa mga relationships. Okay. Wala mang problema doon. Ang malaking problema, ang lahat ng mga tinutukoy niya dito ay purong subjective. At higit sa lahat, temporary. Hindi nagtatagal. Minsan yung mga broken-hearted, sa totoo lang, minsan may point sila sa pagsasabing walang forever. Teka, tingnan natin yung sinasabi niya dito na yung general daw na definition sa salitang atheism. Kawalan daw ng paniniwala sa Diyos. Pero sa kabila naman dito, ang atheist daw ay isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Wait lang. I have a question to ask our atheist friends here. When when you are defining the term atheism, what do you mean by that? Is it a belief that there's no God? Is it a lack of belief in God according to others? Is it a person who does not believe in God? Is it a person who lost his belief in God? Which is it? Yan po ang gusto ko pong itanong sa mga atheist friends natin. But anyway, ituloy natin. Dito tayo sa part na to, no? Ayan ha. Listen to what he says here. Diyos. Hindi porke hindi kami naniniwala na mayroong Diyos. Ibig sabihin na nun ay di na kami makakahanap ng purpose sa Well, partly. As an atheist, you can find some sort of reasons to have meaning in life. Okay, fine. Pero mag-aminan tayo.
kahit siguro mga atheist friends natin, aminin na ang lahat ng bagay sa buong mundo, sa buong universe, mapaparam, maubos, mawawala. Okay? Kaya tingnan niyo yung mga reasons niya tingnan niyo yung makakahanap daw ng meaning. Number 1, buhay namin. Makakahanap tayo ng purpose sa mga relationship. cut it out. Alam naman natin na may mga relationship talaga na mapaparam, mawawala. 'Di ba? Pagka human to human relationship talaga, we cannot deny na talagang meron ding matatapos talaga. Halimbawa, sa buhay mag-asawa, right? Okay, fine, may tinatawag na till death do us part. To yan. However, kailangan maging aware dito ang ating mga kaibigang atheist na dapat nga maging aware sila na ang lahat ng bagay, kahit yung mga relationships dito sa lupa, temporary lang. Kapag wala na, ganun talaga. If you ever watched the movie The Case for Christ of Lee Strobel, mayroong isang emphasis tungkol doon sa punto na tila baga malapit ang magdiborsyo si Lee at ang kanyang asawa. Bakit? Dahil sa newfound faith na mayroon yung asawa niya, which is naging Kristiyano siya. Ngayon, dahil parang, kumbaga masasabing naapektuhan tuloy yung worldview ni Lee noong siya ay atheist pa lang. Kasi iniisip, yung babae na kanyang pinakasalan, yung babae na naging ina ng kanyang 2 anak, supposedly sila na yung parang pinaka-layunin ng buhay ni Lee. But if atheism is true, okay, andun yung meaning, andun yung purpose, kaso puro temporary lang. Panandalian lang. Hindi siya yung tinatawag na parang ginawang salita na pansamantagal, kundi pansamantala. Also, at the end of the day, we must have to find out something na dapat ma-realize ng bawat isa. Kesyo Kristiyano ka man o isang atheist. And this video is for our atheist friends na. Take note, hindi po natin dinedenay na pwedeng maghanap ng layunin ng ating mga kaibigang atheist. And actually, I'm happy for them as well na nakakahanap sila ng kanilang mga layunin sa buhay. Kaso, paano? What is the standard para masabing, ito na talaga? Kasi kung halimbawa ang purpose ng buhay ay maging happy, especially when it comes to relationship, na dito lamang sa lupa, walang mangyayari. Right? Pero take note I'm not saying na, huwag yung pahalagahan yung relasyong mag-asawa, relasyong ng pamilya. I'm not saying that. Ang punto lang natin dito, if there is no God, everything else are in doom. Temporary. Anyway, yung number 1 na relationship, what does he mean by that? Paano masasabing mabuti na magkaroon ng relationship if there is no God? Okay? Wala namang problema. Actually, ako nga, I'm happy na nawa kung sino man mga atheist friends na nakikinig po sa akin ngayon, I'm happy na makilala ko kayo. I'm happy na maging kaibigan ko kayo. At saka, gaya nga ng yung naging nakadebate ko ng Muslim friend dati na actually, I'm praying na okay na nasa mabuting kalagayan ng kaibigang Muslim na to na nawa nasa maayos siyang kalagayan, especially sa kanyang buhay pampamilya, kanyang trabaho. Ganon din nawa tayo sa mga atheist friends natin. Na kahit ganon yung kanilang worldview, bilang mga Kristiyano, magkaroon din tayo ng friendly relationship din sa mga atheist friends natin. Okay? Actually, I will be more happy na kung sino man po yung makakadaupang palad na atheist friend, whoever you are, I'm happy na magkaroon ako ng ugnayan. Siyempre, at the same time, magkaroon din ng conversation or dialogue like this one. Na nawa, Lord willing, sa pagtitimbang-timbang ng mga evidence for Christianity and compared to atheism,
nawa ma-realize niya na Christianity really makes sense. Anyway, concerning to that matter, doon sa sinabi na okay, pwede naman sila makahanap ng meaning through relationship. Kaso sa lupa, dito sa mundong ito, alam nating lahat tayo ay mamamatay at balang araw. We don't know when, we don't know where. I have no idea, pero nawa maging aware dito ang mga atheist friends natin. Anyway, ano yung susunod? Sa trabaho, sa Okay, work daw. Okay, andyan, may trabaho tayo, ganito. Pero ang malaking tanong dyan, magtatagal ba yan? Remember, may tinatawag na retirement o baka dismiss or whatever. I don't know for sure. Okay, pwede tayong makahanap ng meaning. Pero remember, si King Solomon sa Bible, ang dami niyang pera, ang dami niyang yaman. In fact, ang dami niyang nga rin niyang babae. Hoy, boys, wag gayahin no. Wag natin gayahin no. But anyway, ano ang huling sinabi ni King Solomon? Vanity. Walang kwenta, walang kabuluhan. Kaya I think kay trabaho, okay, andyan na rin. Wag baka magsasabi, edi umalis na tayo sa work. Ganito, hindi pong ibig kong sabihin. Yes, it's true, kailangan natin magtrabaho. Lalo sa pang-araw-araw na gastusin, pang-araw-araw na trabaho. Ang kaso, alam natin na dahil tumatanda tayo, o baka, wag naman ganun na may kwan yung sakit, ganyan, mayroon talagang time na maring mawawala ka sa work na yan. So it means temporary pa rin yan. Remember, we are talking about the ultimate meaning in life. We are talking about the ultimate purpose in life. Okay, you can find purpose in your own work, in your job. We have no problem. But here's the question. What is the ultimate purpose of life? Anyway, ano yung sumunod? mga passion at hobbies na mag-iiwan ng positive impact sa mundo. Real. Totoo yan. Sports, hobbies, you name it. Totoo na mag-iiwan yan ng positive effect sa mundo. But if God exists and there's afterlife, itong mga ganitong mga contribution niya yan ay madadala natin sa kabilang buhay? Hindi. Yung karangalan na meron tayo, sige, valedictorian ka na, cum laude ka na, you name it. Best of ganito ka, best of ganyan ka. Madadala mo ba yan pag namatay ka na? O malamang maalala ka ng mga tao. Pero alam nating lahat na mayroon ding mga pagkakataon na makakalimutan din natin. Okay? However, if God exists, and if there's afterlife, ang magiging issue dyan ay kung ikaw ba nalaman mo na ang pinaka-ultimate na purpose ng buhay mo ay ang makilala ang Diyos at ipakilala siya sa iba. Present natin later on. Pwede tayo maghumigap at maging pinakamahusay na bersyon ng sarili natin at mag-iwan ng legacy sa mundong to. Yeah, but wait. Are we talking about narcissism here? I think it's not. Kaso kung puro, ako, akin, purpose ko, sarili ko, ganito. Teka lang ha. Easy lang tayo, kapatid. Anyway, Sa tingin ko kaya naman natin makahanap ng meaning at cut it out. Sabi niya, sa tingin ko. In short, it is his own opinion. Listen to him. sa tingin ko kaya Ayun ha. Again, Sa tingin ko kaya naman natin makahanap ng meaning at fulfillment sa sarili nating paraan na hindi kinakailangan ng isang higher power. hindi raw kaya raw natin na maghanap ng meaning ng buhay kahit walang Diyos. Unfortunately, it's not true. Mamaya discuss natin why. So para sa lahat ng Pinoy atheist dyan, huwag niyong hayaan na sabihin kayo ng ibang tao na hindi ka magkakaroon ng purpose kung walang Diyos. I don't know sa mga Christians dyan, mga kapatid. Okay, here is my remark. No, kung halimbawa meron tayong mga kausap na atheist dyan. Kung sasabihin ng mga atheist friends natin na they can find meaning in life. Okay, sige, pakinggan muna natin. But after that, let's ask them. Do you think this is the ultimate purpose in life?
that after you fulfill those dreams, your goals in life, and then after that, what will be the next? Anong susunod? Kasi ganito lang yan, oh. Pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Pagkatapos niyan, maghanap ako ng work. O pagka may work na, yayaman ako, magkakaroon ako ng magkakaasawa ko, magkakaanak, magiging maligaya hanggang o ngayon pagka namatay, wala na. Tapos ngayon itong tanong, ano bang ultimate meaning ng buhay? Ano ba yung ultimate purpose ng buhay? Kung babanggitin mo yung relationship, yung trabaho, whatever, okay, fine. Pero anong ultimate goal? Anong ultimate purpose if there is no God? Diyan pa lang, makikita natin kung gaano kawalang kwenta ang isang ideolohiya na ang argumento, walang Diyos. If God does not exist, everything is in doom. Ikaw na tao, kung totoo na walang Diyos, walang kwenta, walang halaga. Pag namatay ka, pagkain ka lang ng mga uod. Wala. Walang masasabing halaga ang buhay mo. As in, wala. So, sa mga atheist friends po na nakikinig po sa akin yan, okay, you can say, nakahanap ako ng purpose ng life sa aking pag-aaral, sa aking trabaho, sa aking pamilya, you name it. Yes, okay, fine. You can do it. Walang problema. Ang malaking problema, paano kung nawala mga yan? Let's say, nawalan ka ng trabaho o hindi ka nakapag-aral ka agad-agad dahil nawalan ng pera or whatever. How if one of your relatives have passed away? Does it mean mawawala na ba yung meaning ng buhay mo? Yun ang punto. Okay, fine, you can claim that you can find meaning in life. But I will tell you right now that if there is no God, walang sense ang buhay. Anyway. Lahat tayo capable na gumawa ng sarili nating kahulugan. Yes. If atheism is true, it's just an opinion again. At pamumuhay ng isang fulfilling life, sulitin natin ang natitirang nating oras para hanapin yung purpose natin sa buhay. Kayo, anong pananaw nyo sa video to? Anong pananaw ko sa video ito? Well, okay naman. Ang kaso, hindi po sinasagot ang tanong na ito. Ano ba ang ultimate na layunin ng buhay? At dahil dyan, sagutin na natin ngayon ito. So, yung kanyang mga argumento kasi, tingnan nyo, temporary lang lahat. Lahat ng bagay sa mundo temporary lang. And I think our atheist friends will agree on me on this. However, if God does not exist, wala. As in, napaka-nonsense lang. Isa pa, contrary to the claims of atheists and agnostics through the centuries, mag-aminan na po, man cannot live without God. Man can have a mortal existence without acknowledging God, but not without the fact of God. If God exists, it is He who originated human life. It is He who sustains us. It is He who is our Savior, our Redeemer. If there's no God, ang tao dito lang sa mundo, wala. Kung walang Diyos, ang tao, walang fulfillment sa buhay kahit nabubuhay pa siya sa mundong ito. Ganun lang yun. But if there's God, if God exists, if Jesus had risen from the dead, dito na masasagot kung ano yung ultimate meaning o ultimate purpose ng buhay. And I will quote John 17:3, kung saan sinabi ng Panginoong Jesus nung siya'y nagpray sa Ama na ganito, "And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." So, ayon sa panalangin ng Panginoong Jesus sa Ama, ano raw ang meaning ng life? To know God through Christ.
Yun po yun, kapatid. Yun po yun. At yung pagkakilala natin sa Panginoon in a relational way, hindi lang sa intellectual lang, kundi sa kabuuan ng ating buhay. Doon natin malalaman yung pinakalayunin ng buhay natin. Kung sasabihin natin na ang ating layunin ng buhay ay maging masaya, okay, fine, pero hanggang saan? Hanggang saan? Alam nyo, kapatid, if God exists, mag-aminan tayo, we are all sinful in nature. That's why we need Savior. Kailangan natin si Kristo. Why? None of us deserve anything but justice. At saka kung totoo na ang layunin ng buhay ay maging masaya, then paano yung mga tao na naapektuhan ng trahedya, ng sakuna, ng sakit at iba pa? Di ba? At saka sige, gamitin natin yung mga sinabi ng ating kaibigan na si Skeptical Pinoy dito. Yung kanyang mga remarks na sinabi na we can find meaning in life in relationship, job, hobbies, and you name it. Pero hanggang saan yan? Di ba? And listen, the purpose of life is to know God and to make Him known. I will repeat again. If Christianity is true, ang layunin ng buhay na ito ay ang makilala ang Diyos at ipakilala siya sa iba. The purpose of life is to know God and to make Him known. Hindi lang ito parang kilala ko ang Diyos then tapos na. No, hindi po. We are talking about our relationship to God in Christ Jesus. Yun po yun, kapatid. Yun po yun, kaibigan. Kaya nga, listen, if Christianity is true, if Christianity makes sense, then there's purpose in life. But if God does not exist, then why are we here? Anyway, that's all for this video. And I'm hoping and praying that those who are listening to this right now, whether you're a Christian or an atheist, will have some sort of examination to themselves, to ourselves as well. We are talking about what is the meaning and purpose in life. If God doesn't exist, ang tao, wala. Wala lang. But if God exists, then may rason kung bakit ka narito, kapatid. So that's all for this video. Thank you for listening. See you on our next episode for Christianity Makes Sense.